Anong latest mga kababayan? Ito, good news! DOJ at Ombudsman umabor kay BP Sara Duterte? Naku po, ano kaya ang masasabi ng mga kritiko nito ni BP Inday? Ito, pakinggan natin. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang Department of Justice nilinaw na hindi maidideklarang terorista si Vice President Sara Duterte matapos ang mga pagbabanta nito sa first couple na sina PBBM at Lisa Marcos at sa House Speaker na si Martin Romualdez. Ayon pa sa DOJ, iba ang proseso at ibang ebidensya na kinakailangan sa pagdideklarang terorista ang isang individual. Pero bago ang lahat ay kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas lalo ka pang maging updated pa sa lahat ng mga bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tinanggi ng Department of Justice o DOJ na gagamitin ito ang anti-terrorism law para mahabol o ma-freeze ang mga ari-arian at maideklara bilang terorista si Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ni Justice Undersecretary J.C. Andres na isa sa mga iniimbestigahan ng DOJ ay ang posibleng paglabag ni BP Sara sa Anti-Terror Act of 2020 o ATA dahil sa pagkausap sa isang tao na patayin ang Pangulo, ang First Lady at ang House Speaker sakaling siya ay mamatay. Niliwanag ni Andres na hindi ang layunin ng DOJ ay ma-designate na terorista ang Vice President na si Sara dahil ang ETA ay hindi lamang tumutukoy sa mga akto ng terorismo. Kasama po sa provision ng anti-terror law dyan, hindi lang po yung acts of terrorism, hindi lang po yung designation ng terrorist. Hindi po natin ginagawa yan na kaso laban sa Vice Presidente, hindi po. Sinabi pa ng opisyal na iba ang proseso at iba ang mga ebidensya na kailangan sa designation ng terorista. Ipinunto rin ni Andres na hindi kailangan na maitalaga na terorista ang isang tao para mapanagot sa ilalim ng anti-terror law dahil kabilang sa pinaparusahan sa sinasabing batas ay ang panukala o paghimok na gumawa ng terorismo o pinsala sa buhay ng mga tao. Anybody who engages or intends to cause death or serious bodily injury to any person in the context po of causing destabilization or sowing fear, yan po yung tinatawag natin na acts of terrorism. And any attempt to or proposal to commit these acts is already punishable. Maaari rin anyang maparusahan sa ilalim ng ETA ang simpleng pakikipagsabuatan ng dalawang tao para ilagay sa panganib ang buhay ng ibang tao. Inihayag pa ni Andres na walang sisinuhin ang DOJ sa kanilang investigasyon kahit pag-gaano ka-impluwensya at makapangyarihan ang mga taong sangkot, lalo na kung lumabag ang mga ito sa batas. This is a test case for us. Kailangan po magkaroon tayo ng accountability not only for poor people. Minsan po, yung sinasabi nila, wala daw batas na napapatupad pag malalaking tao, influential, powerful. But now, this is a situation where we have to show that the rule of law applies to everyone and no one is above the law. Abogado ako. Alam ko kung anong illegal at hindi illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Tama, madam. Hindi actionable ang maghabilin ka. Tama. Hindi actionable yun. Walang active threat kung hindi ako pamatay. Walang mali doon. Walang illegal doon. Sinabi nila kahapon kung sino man nandoon sa inyo sa interview, press briefing namin. Sabi nila, pinalaki at pinalakas yung security ng First Family, ng President dahil may threat. So ako, napaisip ako, nilalakasan niyo yung security niya? Ibig sabihin ba nun, papatayin na ako? Why for? Will you double the security? Diba? Tama, madam. Itong mga dictators and oppressors, unfortunately, hindi sila magaling mag-isip. Basta lang sila tira, pero hindi nila iniisip na lahat ng sinasabi nila doesn't make sense, especially kapag nagsisinungaling ka, mahuhuli ka sa pagsisinungaling mo. Kaya nung nakita ko yung NBI, subpoena, nagpatanong agad ako sa Negros. Kasi it's not the first time na ginawa nila yon sa isang Pilipino. Sabi ko, ano nangyari sa Negros? Sabi sa akin kung ano nangyari sa Negros. And sabi ko sa mga lawyers ko, yan ang gusto nilang gawin. So, yung sa PNP po, kasi
Direk Asot, ikaw yung group commander mo, yung security mo kaya nga raw pero nililibre ng AFP Oo. para to face the investigation. Yes, oo. Initially, we are filing charges against them as well. Samantala naman, wala raw nakikita sa ngayon ang ombudsman na aksyon ni Vice President Sara Duterte na dapat imbestigahan ayon kay Ombudsman Samuel Martires. Naku po kabayan at may buwelta pa ito sa opisyal ng Justice Department na nagsasabing dapat disiplinahin raw ng ombudsman ang Vice Presidente. Naku po, eto pakinggan natin ang kabuang balitang ito. Wala raw nakikita sa ngayon ng Ombudsman na aksyon ni Vice President Sara Duterte na dapat imbestigahan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires. May bulta rin siya sa opisyal ng Justice Department na nagsasabi dapat disiplinahin ng Ombudsman ang Vice Presidente. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Yun kabayan Tinitingnan na rin ng Office of the Ombudsman kung ang banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay bagay na maaari nilang aksyonan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, magagawa lamang daw ito ng kanyang tanggapan kung makikita na ang mga aksyon ng Vice President ay ginawa bilang bahagi ng kanyang trabaho. Pero sa ngayon, As far as we're concerned right now, we have not seen any acts of the Vice President that we should investigate. We will not find anything that is in violation of one, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, of any of the offenses in the Revised Penal Code that is in relation to the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. ang pahayag ni Martires kasunod ng sinabi ni Justice Undersecretary Jess Andres na may kapangyarihan din ang ombudsman na disiplinahin at investigahan si VP Sara. Sabi ni Martires kung ipipilit raw ni Andres na mag-imbestiga na rin ang ombudsman, I would advise Josek Andres to shut up, to stop talking about the case, because one of the powers of the Ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. pinaalala ni Martires kay Andres ang nakasaad sa Section 15 ng Republic Act 6770 o Ombudsman Act of 1989 na may kapangyarihan ng ombudsman na imbestigahan at kasuhan ang kahit sinong public officer, empleyado, tanggapan o ahensya at maaari nitong i-take over ang investigasyon ng anumang ahensya ng gobyerno. Kasi halimbawa ngayon, she's being investigated for ETA, anti-terror law, and grave threats. Pag ganun pong nature ng investigation, can you take over? If we find that the grave threats is committed in relation to office, this grave threats done in relation to the performance of her duties as Vice President. If not, that would be personal. And we have no jurisdiction over these things. Iniingan namin ang pahayag tungkol dito ang Department of Justice. Ayon kay Ombudsman Martires, bukod sa investigasyon na gagawin ng NBI at DOJ, pwede ring i-take over ng Ombudsman ang investigasyong ginagawa ng Kamara kay Vice President Duterte. Iniimbestigahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang paggamit ni VP Sara ng 650 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. If we feel that we have jurisdiction over these cases, we can request Congress to please stop and we'll take over the investigation of the case. We can do that, but as a matter of courtesy, we belong to different departments, the branch of government. As a matter of courtesy, we'll tell Congress. Tugon dito ng chairman ng komite na si Representative Kawawa Joel mga Chua, babae, hindi no? investigasyon para sa kasong kriminal ang ginagawa nila. Sa amin kasi enacted legislation yun sa amin. Yung nature ng Enacted legislation pa rin kabayan. Dagdag pa niya, may separation of powers din daw ang ekutibo at legislatibo. Ang ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-appoint ni Martires una sa Korte Suprema bilang Associate Justice noong 2017 at noong 2018 bilang Ombudsman. Kung i-take over man daw ng Ombudsman ang investigasyon sa anak ng dating Pangulo, hindi raw ito dahil sa utang na loob. I had never been close to President Duterte. I am not close to the President. Never had been close to the President. In that, 6 years term of the President, you can check the logbook of Malacanang, how many times I'd been there. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ay, buti naman matino pa tong nasa ombudsman. Tama ka Kasi dyan, yung Lods. DOJ, Tama. yung NBI, apaka-OA. Buti na lang talaga may mga matitino pa. Tama. Grabe talaga, talagang joint force talaga sila, no? Nakahanap talaga sila ng, di ba, pwedeng idikdik na naman kay VP Inday Sara ngayon. Pero well, matalino si VP Inday Sara. She knows kung ano ang ginagawa niya at alam niya kung ano ang sinasabi niya. Abogada Tama. din yun. Pero Tama, actually Lods. mga Lods, tignan natin kung hanggang saan ito. Di ba? Kung hanggang saan at hanggang kailan paninindigan ng Marcos administration ang panggigipit nila, no, sa mga Duterte, lalo na kay VP Inday Sara. And I'm pretty sure, di ba, sa huli, sa kangkungan pupulutin lahat ng mga naninira at minamasama ang imahe ng mga Duterte.
Gusto kasi mag-Vice President ni Martin Romualdez. At hindi niya alam, ayaw ng mga congressman at ng mga senador na mag-Vice President si Martin Romualdez. At hindi niya alam na ayaw ng taong bayan mag-President si Martin Romualdez. Tingnan nyo ang inaasta nito si Dan Fernandez, ha? Kong Chua, biglang lumapit yung... Epal din, ha? Ay, nakakaasar yung ganyan, no? Meron ka bang tropang ganyan? Hindi naman siya kausap, pasok ng pasok. Epal. Bully ito si Dan Fernandez. Natapik-tapik kayo eh. Patapik-tapik pa. Abogado yan, brad. Abogado, ikaw ano ka? Naku. Hindi ko alam. Hindi ako nanonood ng Bold. Bold Star daw ito. Hindi ko alam, ha? Hindi. But anyway, that's beside the point. Eto po tayo. Abogado, tatapik-tapikin mo. Hindi naman ikaw ang kausap. Ang kausap ko, makikita mo dyan, Opo. si Kong JJ Suarez. Maliwanag yan, ha? Oh. Ako, sus, naku, patapik. Ay, naku. Buti mabait ito si Marcoleta at saka abogado. Pag ginawa mo yan sa askal, na tsaka yung walang training, sasapakin ka agad yan. Ay, naku, delikado ka, Dan Fernandez. Basta kayong tatlong bitak. Tapos bigla siyang nakialam. Opo. Alam mo kung ano yung pinag-uusap. Visit, Ako, asar na asar din ako sa ganyan. Pasok ng pasok, di naman siya kausap. Usapan ni Kong JJ. Yung tatlo. Opo. Hindi, primero si JJ lang. may binulong ako kay Juan, kay chairman. Tingnan nyo si Paduano. Epal din, isa pa to. To the rescue, ito lagi si Paduano parang, nag-break ba kayo ng siyota mo? Kasi parati itong galit. High blooding ka pag lagi kang galit. Ikaw, Coach Oli, ganyan. Di! Tawa nga lang ako ng tawa sa mga sa mga dyan. Ito, si Paduano, laging galit. To the rescue pa. Tingnan natin. Pagkatapos, sabi ni nako. Kong JJ, Ay. Stoy, umalis ka nga dyan! Usapan ng matatalino yan. Ay, hindi naman matalino ba si Dan Fernandez? Pero wag ka na umepal dyan, Paduano. Bida-bida rin eh. Hindi mo nga natanong si si PRRD. Kong Dan, sabi niya, pwede ba kanyang makiusap naman ako, sabi niya, kasi pagka ikaw ang nagpapaliwanag, kung ikaw ay abogado, sabi niya gano'n. Opo. Parang yung mga puntos namin ay nawawalan na kami ng parang yung sa amin ay baliwala lahat. Opo. Ay, ang punto dito ni Dan Fernandez, pagka nagpapaliwanag ka, yung aming puntos, nawawala, nababaliwala. Kasi yung puntos nyo kabobohan. Hindi, di ba? Pag kami nagsasalita, pagkatapos niya magsalita, kung magsasalita naman yung isa, bakit mawawala yung puntos nyo kung parehas namang may lalim yung sinasabi ninyo? Kaya lang nawawala yung puntos mo kasi mababaw. Mababaw yung ninyo. Wala yan sa abogado kasi sinasabi ni Dan Fernandez como abogado ka. Hindi, pag nagsalita ka ba, sasabihin mo abogado? Nakakausap naman akong abogado. Pero hindi naman siguro nawawala yung puntos ko pagka abogado na nakausap ko. Depende lang din yan. Ampaw kasi mga pinagsasabi nyo, kaya nawawala na ng saysay. Sana naman ay mabigyan naman kami kanya ng Sabi ko, Kong Jay, kung yan naman ang issue mo, nakikita mo naman, kapag ako ay nagbibigay ng komento at saka kung ano yung gusto kong i-emphasize sa aking pagsasalita, ito'y binabato ko sa chairman. Mamaya, huwag kalimutan na standby yung itong awayang Marcos at Tamba at nakasundalong pinagre-resign. Pag hindi kakampi ni Marcos, Hindi ko naman ibinabato sa pansarili ninyong kung ano yung sinabi mo, kung ganito. Opo. Kaya lang sabi niya, yung parang namamaliit kami, parang gano'n. So, ina-assure ko siya na huwag mo namang isipin ka kung gano'n kasi kailangan naman kasi Ito, kagwapo nito si Dan Fernandez, insecure pala, Iniisip niya, huwag minamaliit. Hindi ka minamaliit. Pero ito, ay democratic country tayo. May demokrasya po ang bansang Pilipinas. Baka nakakalimutan mo, may karapatan kayong magsalita.
Pero may karapatan din magsalita yung iba. Ang problema kasi sa inyo, Quadcom, pag may iba na nagsasalita at iba na ang tono, hindi sabay sa tono ninyo, natitreten kayo. Kung hindi kayo magdi-declare ng 1-minute suspension, sisigawan ninyo, babarahin ninyo, hindi po ganyan. Hayaan ko kayo magsalita, hayaan mo magsalita yung resource person. At congressman din yan. May kanya-kanya kayo. Kasi kayo ganyan eh. Gusto ninyo, ito, pansinin nyo, gusto nitong mga taga-Quadcom, umuo lang ng umuo. Pag may sinabi sila, oo. Kaya nga sabi ko kayo, aminin nyo na, kayo pumatay kay Jose Rizal. Pag pinatawag kayo dyan, umuo lang kayo umuo. Pag tinanong, kasabwat ka ba sa pagpatay kay Magellan, aminin nyo na rin. Wala kakontrahin ka lang ng mga yan. Di ba? Di umuo ka na lang ng umuo, tapos magkita na lang sa korte. Walang mangyayari dyan. Ilabas natin kung ano yung legality. Hindi naman ako pwedeng... Ano, kala mo? Naiinis ako talaga. Kayo ba? Sige lang, Coach. Ano? Maano to masyado? Chillax ka lang dyan, Coach. Pasok ng Wala doon sa nalalaman ko, sa training ko, na palaging nandun ako sa merong legal basis. Sinasabi ko. So yun pala yung paksa nyo ni Kong JJ. Yun ang paksa ko kasi parang medyo nagdaramdam siya ng konti. Hindi naman siguro nagdaramdam. Maring nag-voice out lang po sa inyo. Nag-voice out, maring naghihinanakit sa kasi kung halimbawa ni Resh ko ito, parang yung sinabi niya, maaring mawala ng visa. Masasapawan, parang gano'n. Maring masapawan, maring ganito. So, yun ang kanyang Sa akin naman, may konting validity. Tama pero naman, kailangan ipaliwanag ko na pero kailangan din nating ihayag talaga at sana nga inisip ko na dapat pagtalunan para lumitaw kung alin talaga yung healthy discussion. Hindi kasi alam mo, nasanay yung mga yan, Marcoleta. Kung Marcoleta, nasanay yung mga yan nang hindi kinokontra. Ay, back up kami ni ni Tamba. Huwag kayong kokontra. Gusto nyong maano-ano? Parang ganun Yun ang punto talaga. discussion nang hindi naman o maaaring nasasapawan yung iba, wala doon sana yung punto. Kung hindi, issue for issue, para sa ganun, ang pinaka-direction, makinabang ang tao. Lumutang sa talaga. puntong yun, Yung lumilingo na siya. sa puntong yun, bigla na lang siyang nakialam. Hindi naman siya kasama sa usapan to. Hindi siya kasama sa bigla niya akong ginanon. Sabi Anong niya, tawag? Sige nga, kayo ilagay nyo. Anong tawag nyo sa ginagawa ni Dan Fernandez? Ilagay sa comment section. Ano naman sabi niya? Nung umpisa, parang hindi niyo pa pinapansin. Di ba? Ikaw naman, kanyang ganun yung programa ko, siniraan mo ako, sabi niya. Kasi nagtataka, ano akong programa mo? Saan ka nagpo-program? Hindi pumunta ka kanya sa ganito, may kinausap kang mayor, alam mo naman kalabang ko yun. Hindi mo dapat ginagawa yun. Ganon? Pagka may kalabang mayor, hindi dapat kinakausap kasi magkakasama kayo dyan? Ganon? So, ibig sabihin, ang gusto mong kausapin lang ni Marcoleta, si Marcos? Kasi kalaban nyo ang Duterte, wag ninyo kausapin si Duterte. Kalaban nila yon. Gusto mong kausap nila si Martin lang? O, wag mo kakausapin si Sara, ha? Kalaban nila yon. Ganon? Ay, parang bata. Di ba? Parang bata, di ba? Ay, wag mong kausapin yan. Hindi kami bate. Huwag mo anuhin yan Epal yan. Huwag mo kausapin. Pag kinausap mo yan, hindi kami bate, hindi na rin tayo bate. Pambihira, parang bata ito si Dan Fernandez, Sabi ko, hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo. Bakit ako nagpupunta sa mga munisipyo? Siyempre po. Dahil sa ako'y nagpapahayag ng aking kagustuhan na... Karapatan mo yun Karapatan mo yan. Hindi mo dapat ginagawa yun. Mali yun. Sabi niya? So wala ginalaman po sa... Bully. Bully ito si Dan Fernandez. Huwag mong kakausapin yung mayor na kalaban niya. Ay, bully ka. Bully ka. Ay, ako nga. Kinakausap ko yung mga kalaban ng Banateros. Wala namang problema Ang importante rito, hindi ka nagpapagamit sa mali. Yun. Ganun lang yun Ano ngayon? I mean, grow up. Dan Fernandez, tanda mo na, congressman ka pa, para kang bata. Kinalaman sa issue At meron daw akong kinausap na may siniraan ko daw siya. Siguro, magtawag siya ng sino man na nakinig doon sa aking pagsasalita nung ina-address ko yung audience. Sabagat makapalang tao talaga
Paano naman ako magsasalita naman ng paninira ng alam kong Laguna yon. Oo nga, taga-on siya. Alam kong kandidato siya pagka gobernador. Oo. Ako ba naman hindi ko naiintindihan. Unang-una hindi ko gagawin yon. Siyempre po. Pangalawa, ang aking kandidatura ay nakasalig doon sa pangkalahatan. Opo, wala naman akong pakialam doon sa local issues doon sa din. local issue kung magkakalaban sila o hindi. Kaya, Kinakailangan bang humingi ako ng permiso sa mga kasama ko para malaman ko kung sino pupuntahan ko at saka hindi ko pupuntahan? Hindi maganda 'yon. Hindi maganda. I mean, you are professionals, no? Yung ganung asta, alam mo, hindi lang parang bata 'yan. Ugaling insecure 'yan. 'Di ba? May mga ganyan kayong kaibigan, napaka-insecure. Wag natin kausapin 'yan, hindi namin bate. Kalaban 'yan. Parang ewan ko sa inyo. O ito, pag-usapan natin, mga sundalo pinagre-resign. Kung hindi kakampihan si BBM, kung hindi kakampi ni BBM. Yun lang, Ito, pakinggan yung mabuti ha. Bro, when it comes to our political inclinations. Ito, ang usapin dito, political inclination. Ano ka ba? Duterte, Sara ka ba? Pilawang ka bang Inodoro? Sa mga kumakain, pasensya na po. Pero talaga, dyan naman ngayon ang dilaw ngayon di ba? Sa mga manunod na dilawan, wag na kayo makisali. Kikisaw-saw pa kayo. Inodoro naman kayo. Tuloy. Ano yung political inclination? We recognize that all of us have our own political opinions, political inclinations. We respect that. Meron tayo kanya-kanya. Meron tayo kanya-kanya. Marcos, Duterte, Inodoro, meron ka kanya. Nilirespeto ko yan. We respect that. Pero habang suot-suot po natin yung ating uniforme, ay kailangan sundin natin yung saligang batas. Kailangan sundin ng saligang batas. Browner, tanong. Sige, Coach. Habang sunod-sunod, suot-suot nyo yung uniforme nyo. Kahit ikaw ay maka Marcos, maka Duterte, o mga pinklawang ka, basta suot-suot mo yung Duterte, sundin ng saligang batas. Tanong. Ano, Coach? Hanggang kailan kayo susuporta sa isang adik? Huwag kayong magagalit sa akin Yan po ay inuulit ko lang yung tanong ng ating dating presidente na mahal ng tao until now na si PRRD. Nasa saligang batas, bawal maging involved ang isang politiko sa droga. Hindi tayo nagbibintang. Okay? Nagtatanong lang. Kailan nyo sasagutin yung tanong ni PRRD? Hanggang kailan kayo susuporta sa isang adik? Pangalawa, sa ligang batas kanyo. Sinabi ni PRRD ang daming nawawalang pera. Pag may nawawalang pera, may nakawan. Tama o mali? Tama. Hindi ako nagbibintang. Pero, bakit hindi ninyo imbestigahan yung sinasabi ni PRRD? Siya po ay dating presidente. May alam yan, hindi po bobo yan, may intel yan, may mga kaibigan yan sa loob. Alam niya, sinasabi niya kung may nawawalang pera o hindi. Pag may nawalang pera at may nakawan, di ba illegal yon? Wala na yun sa saligang batas. Yan po ang obligasyon nyo, mga AFP. Hindi sa iisang tao, hindi sa pwesto mo. Mali yung sinasabi nyo, dapat kayo ay susunod sa inyong pwesto. Mali. Ang dapat pinagtatanggol nyo, gaya ng sabi ni PRRD, ay konstitusyon. Ang obligasyon nyo ay i-uphold ang konstitusyon. Ipagtanggol ang bayan, yung bayan na hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. So kung may abusado sa gobyerno, trabaho nyo yan.